Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan, tunay bang mabuti ang Diyos sa mga buhay natin? Amen. Bago po tayo magsimulang umawit, ayan, batiin po muna natin ang ating mga katabi. Ayan, tunay ngang napakabuti ng Lord dahil nandito tayo at magpupuri at sasamba sa Kanya. Amen po ba? Ayan, bago po tayo magsimula, let's pray po. Panginoon, salamat po Lord God sa bagong umagang ito, Lord God, na ibinigay mo po sa amin, Lord God. Tunay nga ikay mabuti, Panginoon, sa buong isang linggo na aming pinagdaanan, Lord God. Ikaw ay naging tapat, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya, Panginoon. Salamat po. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, ninanais ng mga puso namin na ikaw ay pasalamatan, Lord God. Ikaw ay aming purihin, sambahin, Panginoon, ang buong buo sa aming mga puso, Panginoon. We thank you, Lord, sa araw-araw na binibigay mong kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na meron kami, Panginoon. Wala kang katulad, Lord God. Nag-iisa kang Diyos sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga pagsubok na pinagdaanan namin ng isang linggo. Ikaw ay naging tapat, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba at ang aming pasasalamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kaya naman, church, simulan natin ang umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Come on, let's sing! Yes, Lord! Sa piling mo nadarama ang tunay na pagsinta. Wala nang
Sabihin mo sa Panginoon, Hallelujah! Kahit na anong mangyari pa, wala na mapapaghiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo, kailanman di mo ako iiwan, ipababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong nangyari pa, wala nang makapaghiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Hallelujah. Tunay ng ganyan, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Yes, Lord God. You know what, church? Worship is more than a song. It's all about your heart. And it's all about Him. Kaya ang nais ng Lord, kung nag-worship tayo, ano po ba yung lagay ng puso natin? Hindi lang ba kakanta tayo para sa Panginoon? Hindi lang ba dahil maganda yung kanta? Yun ba yung worship? Ang nais ng Lord, bago natin awitin ang awiting ito, saliksikin po natin ang ating mga puso. Hawakan po natin ang ating mga puso. Sige po. Hawakan po natin ang ating mga puso sa oras na ito. Maaari mong tanong sa Lord, Lord, okay ba yung puso ko ngayon? Itong pusong to ba, Panginoon, na nakikita mo sa oras na to? Okay ba to, Lord? Maayos ba to, Panginoon? Ito ba yung puso na totoong naglilingkod sa iyo, Panginoon? O baka ito yung puso na iba ang hinahangad at hindi ikaw, Panginoon? Sige, church, kausapin mo yung Lord sa oras na to. Ipasiliksik natin sa Panginoon ano yung kalalagayan ng puso natin right now. Yes, Lord God. Kung nakikita mo, Panginoon, ang puso namin, ang hinahangad ay ang mundong ito, Lord God, basagin mo to, Panginoon. Lord, kung nakikita mo yung puso namin na ang ninanais ang posisyon sa mundong ito, Lord, basagin mo to, Panginoon. Come on, church. Magpabasag tayo sa Lord. Lord, kung nakikita mo na ang ninanais lang ng puso namin ay ang yaman dito sa mundo, Lord, basagin mo to, Panginoon. Dahil hindi ito yung puso na para sa iyo, Lord God. Kundi ang nais mo ay meron kaming puso na tapat, totoo, na naglilingkod sa iyo, Lord God. Patawad, Lord, kung yung puso namin ay nakakaranas, Lord God, minsan ng galit, ng inis,
kapwa namin, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami na kaya mong baguhin ang pusong to, Lord God. Yes, Lord. Wala kaming ibang kailangan, Lord, sa mundong ito, kundi Ikaw, Panginoon. Hindi ang posisyon, hindi ang meron kami, Lord God, kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw lang, Lord, ang kailangan namin. Come on, church, sabihin mo sa Lord kung gaano mo kailangan ng Panginoon sa oras na to. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Baliwala ang buhay namin, Lord God, kung wala ka, Lord. Yes, oh God. Oh, we need you, Lord. We want you. We want you, Lord. There's no one like you, Jesus. We need you, Lord. Yes, Jesus. Sa bawat oras na lumilipas, lagi kang nariyan sa aking tabi. Sa bawat kabiguan at hirap ng damdamin, hinahanap-hanap ang iyong pagmamahal.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po, Lord. Dahil sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa aming buhay, hindi mo kami iniwan. Lagi kang naandyan, lagi kang nariyan, ginagabayan kami, iniingatan kami, tinuturuan kami. Salamat po, Panginoon. At salamat din, Lord, dahil alam namin na Ikaw, Panginoon, ay sovereign sa lahat. You are all-powerful. Kaya, Lord, kami po, we are saying it to you with all our hearts. Kailangan ka namin, Panginoon. We need you. We want you, God. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang Holy Spirit ang malayang kumilos sa puso ng bawat isa. Ang Holy Spirit ang maranasan ng bawat isang narito sa church na ito. Dalangin namin na ang aming mga isipan na limitado ay mabuksan at makaunawa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat po, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ang presensya mo ang patuloy na pumuno sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, Lord. At habang kami po ay mag-aaral ng inyong salita, i-ready niyo po, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga tainga para makarinig ng iyong word. Itaas mo po ang iyong pangalan. Glorify your name, Father. Glorify the name of Jesus Christ, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sige po, pwede na po tayong maupo. Magandang umaga po sa atin, mga kapatid. Ayan. Sabihin mo po sa iyong katabi, Happy Sunday. Ayan. At pati po sa ating online viewers, no? Magandang umaga po sa inyo. Happy Sunday po, no? Masaya po kami na maka-join po kayo sa ating online service. Ayan. Salamat sa Panginoon. Si Pastor Joash po ngayon ay nasa Surigao. Salamat sa Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. At ginamit po ng Lord si Pastor Joash para po mag-share ng word po doon sa ating sister church, no po, kila Vice Mayor Leia, kila Pastora Tess. So nandun po siya. Palagay ko po tapos na sila. Maaga po service doon eh, no? Baka po tapos na sila sa panahon na to. Pero tayo, kayon pa lang po tayo magsa-start. Okay. So, mga kapatid, last week po, sinimulan na po ni Sir Matt yung ating pong series para naman po sa Book of Ecclesiastes. Minsan po ba nababasa nyo itong book na to? Sa Tagalog po ay mangangaral, no? So, ako po kasi, noong unang binasa ko ito, hindi ko po alam kung ako ba'y matutuwa o hindi. Kasi yung book ng Proverbs po, kung titingnan natin, very positive, no? Very positive yung approach niya. Nagbibigay ng instructions, sinasabi na importante ang wisdom, no? Mag-seek ka ng wisdom, makinig ka sa instructions, ipamuhay mo iyon, at ikaw ay magkakaroon ng reward. So ganun yung parang to sum it up, yung Proverbs. Very positive. Tapos biglang sa Ecclesiastes, biglang anong sabi? Baliwala ang lahat. Everything is meaningless. Parang sabi ko nga, parang contradicting yung dalawa. Na bakit ito isa? Sige, mag-ano ka, pursue mo ang wisdom. Tapos biglang sa Ecclesiastes, baliwala yung wisdom. Walang kwenta yan. Ibig sabihin po ba no, na ang Biblia natin ay nagko-contradict sa isa't isa? Hindi po, no? Dahil po ang Ecclesiastes o ang mangangaral ay nagpapakita po ng other side of the coin. Nakuha po natin? So, yung isa pang part ng katotohanan about this life, yun po yung pinapakita ng Book of Ecclesiastes. At kaya nga po siya Ecclesiastes o mangangaral, galing po siya sa Hebrew word na koheleth.
O, di ba po? Ibig sabihin, preacher or teacher. Kasi po, itong mga nandito sa book na ito, yan po ay mga words ng isang preacher or teacher na itinala po nung nagsulat. Nakuha po natin? So, ito pong teacher or preacher na to, marami pong nagsasabi na kumbaga, malapit doon sa description kung sino yung teacher na to ay si King Solomon. No? So, alam naman po natin na si Solomon ay binigyan ng Diyos ng wisdom. At sabi nga, ikaw na ang pinakamagiging wise na hari. So, alam natin na pinuno siya ng Panginoon ng wisdom. Pero si King Solomon din, alam din natin, in his life, siya ay nagkamali. No? O wala talagang perfect, no? Siya rin po ay nagkamali in his life. Kahit siya ay sobrang puno na ng wisdom, siya po ay nagkamali. So, last week po, ang atin pong pinag-usapan ng Ecclesiastes 2, at talagang grabe po yung pangungusap ng Panginoon sa akin, no? Habang pinapakinggan ko si Kuya Matt, doon ako nakaupo kasi tinitingnan ko si Bebo. Talagang yung buhay na wala ang Panginoon, meaningless. Tama po? Sabi nga nila, mayroon po akong kaibigan, sabi niya, nagtatrabaho na lang ako para kumita. Tapos hindi pa nga dumadating yung pera ko, may ano na yon, may nakalista na kung para saan. No? So ang gagawin, hindi pa dumadaan sa kamay ko na wala na, tapos magtatrabaho ako para ganun lang uli at ganun lang uli at ganun lang uli ang mangyari. So nakakapagod daw. Nakakapagod. Totoo naman po no? Makakarelate tayo kahit papano na ang buhay nga naman, sa totoo lang, sa ating nararanasan sa mundong ito, nakakapagod, nakakawalang gana, at minsan nakaka-depress. Yung cycle na yon na paulit-ulit. Ano nga yung kanta ng Aegis ba yung kumanta nun? Gulong ng buhay. Hindi po ako kakanta dito. Sinasabi ko lang po na kahit po ang ibang tao, may concept sila na okay ang buhay mo ngayon, mamaya hindi na, paulit-ulit, 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 paulit-ulit. At totoo, kung wala ang Panginoon, meaningless. Amen? Ngayon po, ang atin pong topic ngayon ay pinamagatan ko pong God of all seasons in all seasons. Kung sa Tagalog po ay Diyos ng lahat ng panahon sa lahat ng panahon. Tinanong ko si Nel dyan Nel, tama ba yung English ko? Yung of, yung in, mga preposition. Hindi ko kasi maano yung English masyado dyan. Pero malalaman po natin kung bakit yan po ang ating topic ngayon. Ang ating pong susunod na pag-aaral ay Ecclesiastes 3. Ayan. Buksan niyo po yung inyong mga Bible sa Ecclesiastes 3 or mga ngaral 3. Okay? Babasahin po natin. At habang binabasa ko po, pwede nyo pong sundan sa inyong mga Bibles, sa mga Bible app nyo po, habang binabasa ko po yung ating chapter 4 today. Sige po. Sabi po dito, for everything there is a season, and a time for every matter under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up what is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. Ninang, wag muna po. Babasahin lang muna natin, okay? A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to tear and a time to sow. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Puro a time po, no? a time. Pero kapag po kasi paulit-ulit na ganyan,
sa Bible po, meron po yung kumbaga, message. No po? Meron ini-emphasize doon po sa ating book. Verse 9, what gain has the worker from his toil? I have seen the business that God has given to the children of man to be busy with. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man. I perceive that whatever God does endures forever. Nothing can be added to it, nor anything taken from it. God has done it so that people fear before him. That which is already has been, that which is to be already has been, and God seeks what has been driven away. Moreover, I saw under the sun that in the place of justice, even there was wickedness, and in the place of righteousness, even there was wickedness. I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked, for there is a time for every matter and for every work. I said in my heart with regard to the children of man, that God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts. For what happens to the children of man and what happens to the beasts is the same. As one dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over the beasts, for all is vanity. All go to one place. All are from dust, and to dust all return. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth? So I saw that there is nothing better than that a man should rejoice in his work, for that is his lot. Who can bring him to see what will be after him? Ayan, salamat sa Lord sa kanyang salita. Okay, kung tutusin po, magiging honest po ko sa inyo, yung unang 9 verses lang po yung naunawaan ko dyan, no? Binasa ko. Yung mga last part po talaga, medyo challenging po siya, no? Na unawain. Pero kailangan po natin siyang himayin at para malaman po natin yung pinaka-message po talaga ng chapter na ito. At bakit po siya nailagay dyan. Okay? So, sige po, punta po tayo dun sa first 10 verses. Okay? Ay, nandito pala sa akin yung pointer. Sabi po dyan, there is an appointed time for everything. So lahat daw po ng time, season, panahon, oras, ay appointed time. At sabi dyan, there is a time for every matter under heaven. So ang nagsasalita po dito ay yung preacher, no? Yung teacher/preacher. Naobserbahan daw niya na lahat daw ng panahon, oras na nangyayari dito sa mundo, appointed time. At lahat ng bagay, may panahon, may oras para dyan. Nakuha po natin? Sabi dyan, a time to give birth and a time to die. Meron po tayong naiyak na baby, no? Kakapanganak lang po ni Ate Melanie. At salamat sa Panginoon, no? Yan ang panahon na pinanganak. Ano pong pangalan ni baby? Bella? Bella Elise. Oh. Yan ang panahon na ipinanganak si Bella Elise. No? At sabi dyan, meron din pong time to die. Hindi ko na po sasabihin kung sino ang namatay. No po? Pero meron pong panahon para mamatay. Tama po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, tayong lahat na narito, ipinanganak tayo, meron tayong birthday, no? At magkakaroon din ng, death date? Araw or panahon ng kamatayan natin. Hindi natin kontrolado po. Tama?
We cannot control that time. Sabi pa dyan, a time to plant and a time to uproot what is planted. Totoo rin po ito sa atin. Meron pong panahon ng tamang pagtanim at meron din pong panahon kung kailan dapat mo yan anihin. Tito Joji, ilang buwan bago anihin ang mais? 3. Tama po. Pag inani mo ng 1 buwan pa lang, anong mangyayari po? Wala, di ba po? So, merong panahon ng pag-ani. Meron ding panahon ng pagtanim. Meron tayong panahon ng abukado. Ay, sino po ang may abukado na dyan sa bahay? Sarap ng abukado, no? Meron din po tayong panahon ng mangga. No? May panahon din ng santol. At iba pa. Ang galing po ng no? Hindi po basta-basta yan. Ang galing po ng pagkaka-arrange. Meron po bang parang nag-aayos ng lahat ng bagay? Nakuha po natin? Merong someone na nag-aayos na ito kapag naitanim yan after 3 months, maaani na yan. Oh. Ito, pag ito tinanim, after ng 6 na buwan, maaani na yan. Papaanong ang ating mundo ay merong ganong klaseng parang tawag doon, ganap, no? Merong ganong ganap sa ating mundo. Sabi pa dyan, a time to kill and a time to heal. Yung kill po na ginamit dito ay hindi po yung kill or murder na ginamit sa 10 Commandments. Ha? Hindi po yung, pwede palang, may panahon pala para pumatay eh. So yung asawa ko, pwede ko palang patay, o kaya yung anak ko, hindi po ganun, no? Ang sinasabi po dito na kill, ay yung kumbaga sa atin, ay para magbigay hustisya. Nakuha po natin? So, para sa mga Israelites po kasi, meron silang ganung law, no? Na para magbigay hustisya sa kanyang ginawa, ito ang mangyayari sa kanya, siya ay papatayin. Nakuha po natin? So, yun yung kill na sinasabi dito. May panahon po para doon at meron din pong panahon para mag-heal. Ang sugat po, nag-heal. Hindi yung pag nasugatan ka, forever ka ng, ay, grabe naman, exposed to yung sugat mo. Pag diabetic po kasi, matagal mag-heal ang sugat. Yan, ako po, diabetic ako, no? So, pero kahit diabetic po ako, may time pa rin na mag-heal yung sugat. May panahon pa rin para mag-heal yung physical wound. At kahit po yung mga wound natin sa puso, there is a time to heal. Amen? Hindi forever na dadalhin natin yung bigat na yan sa puso natin. May panahon ang Panginoon para ma-heal ka dyan. Amen po? Sabi pa dyan, a time to tear down and a time to build up. O sige, anuhin na po natin. A time to weep and a time to laugh. Tama po, no? Hindi po all the time natawa tayo. Parang iba na po yun. Pag all the time puro tawa lang tayo, no? There's a time na iiyak po tayo. Tama? Ninang Eder, ang ating pong mga senior natin. Nakaranas po kayong umiyak sa inyong buhay? Oo naman. Maraming beses, Ninang. Hindi masyado, pero meron pong panahon na kayo ay umiyak. O, si Ninang Eder. O, tanong natin yung medyo bata-bata ng konti. Si Ate Kay. Bata pa tayo, Ate Kay. Bata pa tayo. Nakaranas ka ba, Ate Kay, na umiyak ka? Yes. Yung iyak na iyak talaga. Yes. Pero nakaranas ka rin ng time na tawa. Masaya. O, di ba? So, meron pong ganyang season sa ating buhay. Merong time. Sabi pa po, time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. Again, may kinalaman po ito sa Israelites, no? Yung mga ganyan po. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to search and a time to give up as lost. Bear with me po ha, kasi puro time po talaga ito. A time to keep and a time to throw away. A time to tear apart, a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. O, tandaan natin to. May panahon po para manahimik, may panahon po para magsalita.
Hindi po yung puro salita lang po tayo. Hindi rin po yung puro tahimik lang, no? Kasi minsan, kailangan din po nating magsalita. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Lahat po ng season na ito sa buhay natin, kung titingnan niyo po, may maganda at may hindi maganda. Tama po? Pero lahat po sila ay time. Lahat po sila ay panahon. Equal po sila. Panahon sila na nangyayari under heaven. So ito pong lahat ng ito ay nangyayari sa atin. Kaya po sabi nga nila, hindi porket naging Kristiyano ka na o nakakilala ka na sa Diyos, ay puro magaganda na lang ang mangyayari sa buhay mo. Hindi po. As long as you are under heaven, meron pong iba't ibang times and seasons ang ating buhay. At sabi po dyan, sa ganda ng pagkaka-orchestrate niyan, meron pong nag-aayos, nagsasaayos. Amen po? Yan po yung sabi ng preacher. Ngayon, sabi po sa verse 9, what benefit is there for the worker from that in which he labors? Bigla niyang sinabi, anong saysay ng pagpapagal mo, ng paghihirap mo? Kasi yung mga unang seasons po na sinabi niya, wala po tayong control doon. Nakuha po natin? We don't have the control doon sa mga si Tita Meli, hindi niya alam kung bukas or sa makalawa, kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Tama, Tita Meli? We don't have control. Hindi natin alam ngayon, masaya tayo, baka mamaya, umiiyak na tayo. Tama? Naranasan ko po yan. Naalala ko yun nung kasal ni Mac. Ang saya-saya. Pag uwi, iyak. Kasi po nawala na si tatay. So ganun kabilis na shift. No? Hindi natin po control yung times, yung panahon na maaaring mangyari sa ating buhay. Kaya ang sabi ng preacher, ano pang saysay ng ginagawa mo, ng pinaghihirapan mo at lahat-lahat, kung hindi mo naman kontrolado ang buhay mo? Baliwala. Hindi mo kontrolado kung ano mangyayari sa iyo bukas o mangyayari sa iyo sa susunod, baliwala. Amen? At sabi po dyan, I have seen the task that which God given the sons of mankind with which to occupy themselves. So nakita daw po nitong preacher kung ano daw po yung task na binigay ng Diyos para sa tao na gawin sa mundong ito. Okay? Bear with me po ha. So, kung titingnan po natin, meron pong hindi maganda, merong maganda na times, panahon sa ating buhay. Pero wag po nating kakalimutan na lahat ng times ay appointed. Sabihin niyo po, appointed. So ang Diyos po ang nag-a-appoint ng times na yan sa ating buhay. Pero minsan, pag nandun tayo sa hindi magandang panahon, we tend to doubt God. Na Lord, bakit ba ganito yung nararanasan ko? Lord, bakit ba ganito? Lord, ano ba, grabe ka naman. Naglingkod naman kami sa iyo, pero bakit ganito naman, Panginoon? Yan, may ganyan po tayo, no? Valid po yun, pero it's a matter of, do you trust God in that season of your life? Nagtitiwala ka ba sa Diyos diyan sa season na yan ng buhay mo kung nasaan ka? Amen? Malalaman po natin dun sa unang part na ang time nagbabago. Pero po, every time is an appointed time. So yung panahon dati, okay, na ikaw ay sobrang down na down, appointed time yan ng Diyos. Dahil may purpose po ang Panginoon sa bawat time ng ating buhay. Amen? Kahit yung parang sobrang pangit, appointed time po yan ng Panginoon. Wow. Parang ang hirap namang nun. Sabi nga, it's a matter of, do you trust God? Do you trust God na siya ang nag-appoint ng time na yan?
na siya ang naglagay niyan sa buhay mo ngayon. Time changes, but every time is an appointed time. Tuloy po natin. Sabi po sa verse 11, ayan. Ito po yung ating mapagkakatiwalaan. No? Sabi dyan, He has made everything appropriate in its time. Sa iba pong, sa iba pong translation, nakalagay dyan, He has made everything beautiful. Wow! Hindi lang appropriate, beautiful pa. No? So pag sinabi pong appropriate, kumbaga, yan ay fit. Fit na fit yan, dyan. So kung yan yung nararanasan mo, fit na fit yan. Yan talaga yan, dyan talaga yan. At magiging beautiful yan sa panahon na yan. Nakuha po natin? So magtiwala po tayo ng ating Panginoon. Siya ang may hawak ng lahat. Siya ay sovereign sa lahat. At lahat ng panahon ay inilagay niyang angkop at maganda sa kanyang kalalagyan. Amen? So minsan kapag hindi na natin maunawaan kung ano yung nangyayari sa buhay natin, trust that the Lord is sovereign. And He makes all time beautiful and appropriate. Amen? Sabi po dyan, He has also set eternity in their heart without the possibility that mankind will find out the work which God has done from the beginning even to the end. So ang Diyos daw po may inilagay sa puso ng tao, eternity. Pero kahit po ganon, tayo mga tao, minsan hindi pa rin nating maunawaan yung kilos ng Diyos. No po, no? Hindi pa rin natin maunawaan, bakit ba ganito? Pero inuna ng Lord yun He has made everything appropriate in its time. Pero sa kabila ng tayo po, ay kumbaga binigay sa atin ng Panginoon yung eternity, meron pa rin po tayong limitasyon to understand yung timing, yung gawa, yung kilos ng Panginoon. At sabi niya dyan, sabi ng preacher, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Sabi niya doon, dahil lang naman, parang hindi mo lang din naman maunawaan kung ano yung buong plano ng Diyos o buong ginagawa ng Diyos, mas maigi na lang na i-enjoy mo. Mag-rejoice ka sa time na ito, sa present. Tama po? At sabi pa dyan, moreover, that every person who eats and drinks sees good in all his labor. Sabi niya una, di ba, parang baliwala naman yung pagtatrabaho mo. Pero ano daw ang ano niya? Ang sabi ng preacher, i-enjoy mo, mag-rejoice ka ngayon sa present mo. Total, alam naman natin na hindi natin maunawaan ang buong kabuuan ng Diyos, ang kanyang plano, mag-rejoice ka na ngayon. At tingnan mo kung ano yung mabuti. Nakuha po natin? Yun daw po ay gift of God. Kaya yung trabaho ng walang pahinga, hindi man lang nag-e-enjoy, no? Abay, teka, kahit nang mismo ang Biblia ay nagsasabi na mag-enjoy tayo sa present. Kasi hindi mo alam kung ano ang bukas. Kesa nag-worry ka sa future, kesa ikaw ay kesa ikaw ay kumbaga tinatry mong i-control yung sitwasyon, ang gawin mo, mag-rejoice ka. Tingnan mo kung ano yung maganda. Magtiwala ka na ang kilos ng Diyos appropriate and beautiful. Amen? Amen po. Sabi po pa dyan sa verse 14, regalo daw po yun ng Diyos sa atin. Verse 14, I know that everything God does will remain forever. Sabi pa ng preacher, yung kilos ng Diyos, anumang ginagawa niya,
mananatili yan. It will remain. There is nothing to add to it, and there is nothing to take from it. Hindi mo kailangan dagdagan, hindi mo kailangan bawasan. Ibig sabihin po, ang kilos at ang gawa ng Diyos, established. You don't have to worry. Hindi mo kailangan, ito nga yung term nila hindi mo kailangan tulungan ng Diyos. Sabi nila, hindi mo daw kailangan tulungan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Yun ang sabi nila. Pero naniniwala pa rin naman ako na sa plano ng Diyos, kasama po tayo doon. No? Pero ang ibig sabihin lamang po niya, God knows. Establish ang kanyang gawa. At forever yan, mananatili. Hindi mo kailangan dagdagan, hindi mo kailangan bawasan. At sabi dyan, and God has so worked that people will fear Him. Yung pagkilos na yun ng Diyos, yung work niya, established, He makes everything appropriate and beautiful in its time. It is for us to fear Him. Sabi pa dito, that which is, ito yung nakakalito. That which is what has already been, and that which will be, has already been. And God seeks what has passed by. Kung ano daw po, yung nangyari na, nangyayari pa rin. Paulit-ulit. Kung ano yung mangyayari pa, nangyari na. Nakuha po natin? So paulit-ulit po. Pero ang kilos ng Diyos, establish. Kaya mga kapatid, trust God's timing is beautiful, so rejoice in the present. Ano man pong season meron tayo ngayon, pagkatiwalaan po natin ang Panginoon na perfect. Sabi nga, di ba? Sino nakarinig nun? Grabe yung timing ng Lord. Sobrang perfect. Kahit hindi naman maganda yung nangyari, pero ang perfect. Kasi beautiful ang timing ng ating Panginoon. Kaya po, let's rejoice in the present. No po? Amen po. Amen. Dahil hindi natin alam kung tayo buhay pa bukas, sa susunod na araw, dahil may time for death, no? Let's rejoice. Let's see the good things. Let's do good in the present. Okay? Next po. Mabilis lang po to. Patapos na po tayo. Patapos na po tayo. Okay? Verse 16. Furthermore, ito pa daw po, nakita po uli ni preacher, I have seen under the sun that in the place of justice, there is wickedness. And in the place of righteousness, there is wickedness. I said to myself, God will judge the righteous and the wicked. Meron daw pong judgment. May time din. Oh, ayan, mayroon ding time. May panahon din for judgment. At bawat isa po sa atin ay haharap sa Panginoon at lilitisin po yung ating mga gawa. No? Meron pong time for judgment. Sabi pa dyan, no? God will judge the righteous and the wicked for a time, for every matter, and for every deed is there. So lahat po ng ating gawa ay i-judge. Sabi pa dito, I said to myself, regarding the sons of mankind, God is testing them in order for them to see that they are as animals, they to themselves. So, certain daw po na merong panahon for judgment, at biglang sinabi dito na ang Diyos daw po, tinitest tayo para makita natin na tayo daw po ay katulad ng mga animals. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po siya animal. No? Pero, what I mean is, okay, what the preacher mean ay, ganito po. Tayo daw pong mga, sa sunod na verses po pala yun. Tayo daw pong mga tao, same daw po tayo ng fate, ng destiny ng mga animals. Kaya sa totoo lang po, wala po tayong may pagmamalaki. Kasi katulad ng mga animals, mamamatay din po tayo. Yung hinihinga po natin na hangin, same din po yun na hinihinga ng
animals. Sabi po dyan. No? Wala pong, kumbaga, there's no benefit of being a human. Wala tayong may pagmamalaki na better tayo. Nakuha po natin. At sabi dyan, mamamatay din tayo. As one dies, so dies the other. So certain po ang judgment ng Diyos sa ating mga gawa. Pangalawa, mamamatay po tayo. Certain po ang death. Kaya wala po tayo may pagmamalaki. Amen? Wala po tayo may pagmamalaki. Sabi po dyan, all go to the same place, all come from the dust, and all return to the dust. Minsan po noon yung ano po nila nanay at ni tatay, napag-uusapan namin na, ano kaya si tatay si nanay? Buto na lang ba? Yung mga ganun ba? Kasi ilang taon na eh. Meron pa kaya silang buhok o ano nang nag-decompose na ba o abo na o hindi, so ganyan. Babalik po tayong lahat sa dust. Wala po tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Dahil nagmula po tayo sa dust, babalik po tayo sa alabok. So ang death at ang judgment ay certain. Meron pong time dyan. No po? At ang sabi po ni preacher, who knows that the spirit of the sons of mankind ascends upward and the spirit of the animal descends downward to the earth? Sino daw pong nakakaalam? Walang nakakaalam. I have seen that nothing is better than when a person is happy in his activities. Kung titingnan po natin sa version ng ESV, sabi po dyan sa verse 22. Teka lang po ha. Verse 22. Ay, 20. Apo, tama. 22. Who knows whether the spirit So I saw that there is nothing better than that a man should rejoice in his work, for that is his lot. So, haharap po tayo sa judgment, haharap po tayo sa death. Anong sabi niya? It is better for a man to rejoice in his work. So, kung ano man yung meron ka ngayon, rejoice in your work. Amen? At naniniwala po ako na hindi lang po ito yung basta yung trabaho eh. Dahil po certain ang death, certain ang judgment, mabuhay po tayo para sa Panginoon. Sabi nga nung Ecclesiastes 2, kung wala ang Diyos, meaningless ang buhay. Kaya mga kapatid, meron pong time na haharap tayo sa Panginoon. Meron pong time na mamamatay tayo. Amen? Kaya po, habang tayo nabubuhay ngayon, dito, sa present na ito, mabuhay po tayo para kanino? Sa Panginoon. Death and judgment are certain. Live for God now. Mabuhay po tayo para sa Panginoon. Ang buhay po natin ay ialay natin para sa Kanya. Meron po akong gustong ikwento sa inyo, pero ito po ay kwento lang din. Si-share ko. Kasi kami nila Ate Ara po ay, salamat po sa Panginoon, nakapag-start na po tayo ng feeding, no po, doon sa may iba. Nasa 20 po na mga bata ang naandoon. Salamat sa Lord. Palakpakan po natin. No? At meron po tayong 4 na nanay na nabahaginan po ng gospel kahapon. So, salamat sa Panginoon at ipag-pray po natin na magpatuloy ito. So, kasi Ate Ara po kasi at Sinel ay kasama ko po, no? So, syempre, after ng feeding, po kami, nagkukwentuhan. Si Ate Ara po ay may na-share sa amin na si Mami Nels po, kilala po natin si Mami Nels, no? Yung kanya pong nanay. Noong po daw po si Mami Nels ay, kumbaga, nasa last stage na ng kanyang life, no? Nasa ospital siya no, ate? Nagdadialysis na ba siya noon? Yun, nagdadialysis na si Mami Nels noon. Meron daw pong sinabi si Mami Nels na after noon, hindi na siya nakausap ng maayos, hindi na and all. So, ang sabi daw niya, nandun siya sa ospital, nakatulala siya, tama ba? Sabi ni Mami Nels, ikaw nga magsabi tayo, para exact na exact. Sabi niya po, anak,
Ngayon ko napatunayan na hindi mahalaga ang bagay dito sa mundo, kundi ang pinakamahalaga ay ang Panginoon. Nung sinabi ko nito po yun ni Ate Ara, talagang na-remind po uli ako doon. At habang ito po ay aking binabasa, totoo po yun no? Sa totoo lang po si Mami Nels ay masipag magtrabaho. Napakasipag po ni Mami Nels. At talagang binibless ng Panginoon ang works ng kanyang kamay. Pero coming from her, doon sa panahon na siya ay facing death na, ano ang nasabi niya? Baliwala ang mga bagay dito sa mundo. Ang pera. Ang mahalaga ay ang ano? Ang Panginoon. So yung buhay natin mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Hindi bukas, ngayon. Hindi sa next year Lord. Hindi po, ngayon. Kasi sabi nga, hindi natin hawak ang times. Hindi natin hawak ang panahon. Amen po? Kaya wag mo na ipagpabukas. Ngayon na, kapatid. Now is the time. At nakakatuwa po, dahil si Mami Nels, na-realize niya yun. At forever na magiging wisdom yun para kay Ate Ara at sa ating lahat. No? Hindi ko naman po sinasabing hindi mahalaga ang pera, no? Kasi ngayon, talaga lahat ng bagay pinapaikot ng pera, no? Hindi ka makakakain kung hindi ka bibili. So, pero wag po nating hayaan na umikot ang ating buhay sa mga bagay dito sa mundong ito. Amen po. Bawat panahon, bawat season ng ating buhay, ang Panginoon po natin, sovereign siya. At alam niyo po habang nag-worship tayo, sabi ko kasi sa Lord, Lord, parang may hindi pa ako maano sa message eh. Parang may kulang pa, Panginoon. Alam kong may iaano ka pa eh. So habang nag-worship po ako doon kanina, sa mga kanta po na ating kinanta kanina, nangusap po ang Panginoon sa akin. Sa lahat ng panahon na yan, ng iyong buhay, hindi kita iiwan. Mabuhay ka para sa akin. Rejoice in the present, rejoice in your season. Kahit ano man yan, maganda o hindi, kasama mo ako. And yun po, sabi ko, yun na yun, Lord. Yun na yun. Kasi nga, baliwala din naman yung mga seasons na yan ng buhay kung wala at hindi natin kasama ang Panginoon. Amen? At ang pangako niya, hindi kita iiwan. Ako po ay 32 years old. Ay, naku, nireveal ko. Ano ba yan? Hindi po, 23 lang. Joke lang po yan. 32 years old po ako. And sa buhay ko pong ito, nakaharap na po ako ng iba't ibang panahon sa aking buhay. Nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, very hopeful po ako, no? Pagkatapos ko, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Pero sa ikalawang taon po ng aking pag-aaral, ay namatay po si tatay. So, nung time na yun, sabi ko, ano ba yan? Parang gusto ko ba na pag graduate ako, si tatay ang aakyat? Yung mga ganun po ba? Kasi si tatay po talaga yung nag-encourage din sa akin talaga na mag-aral. So, nung ano po na yun, sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Bakit parang napagkaitan naman ako ng na yung pag-graduate mo, nandun yung tatay mo, na witness mo yung pagpapastor niya and lahat ganon. Pero alam niyo po, ang galing ng Panginoon. Di ba po, kahit ganon ang naranasan, may purpose po na bakit si tatay ay nung taon na yun namatay. Dahil nung kasunod na taon, nagkaroon po ng COVID. Nagkaroon po ng COVID doon at ang puso po ni tatay ay mahina. Kung sakali man po na siya ay mamatay during COVID, hindi na po natin siya mapaglalamayan. At hindi na po kumbaga, hindi na makakabisita kasi diretso na po yun. Susunugin na, abo na lang na ibibigay sa'yo. So sabi ko nun, thank you Lord. Salamat Panginoon. Alam mo talaga. Alam mo kung kailan. At hindi lang po yun, no? After po na, so nag-COVID po, yung klase po namin naging online class na. Okay? So sa bahay na lang po ako, kasama ko po si nanay. Tapos may pagkakataon po yon na lumapit sa akin si nanay.
Tapos parang nagbibili na po si nanay. Nagbibili na sa anak, ganito, huwag kayo mag-aaway ng kuya mo. Huwag kayo mag-aaway ng kuya mo. Mahalin yung isa't isa, mga ganyan-ganyan mga ano ni nanay. So di ako sabi ko, okay ka lang? Sabi ko, okay ka lang, Nay? May nararamdaman ka ba o ano? Tapos sabi lang niya, basta, alam niyo naman po si nanay, ayaw niyang pinag-uusapan yung mga sakit-sakit sa katawan. Basta. Sabi niya gano'n. So nakapagtapos po ako sa Bible School. At nag-enter po ako sa season na meron po akong naging boyfriend. Ayan, yung asawa ko na po ngayon, no? So yung season of waiting ko rin po ang tagal. Pero may purpose po yun, no? So nung ako po ay nagkaroon na ng boyfriend, nandiyan po si nanay, nagka-COVID po si nanay. Pero alam niyo po, nung nagka-COVID po siya na yun, gumaling po siya. No? Salamat sa Panginoon. Then the following year, nagka-COVID po uli siya. Pangalawang beses, same date, August 7, nagka-COVID po si nanay. Pero nung time po na yon, hindi lang po COVID, pero nagkaroon na po siya ng komplikasyon sa kanyang diabetes. No? Nagka-chronic kidney disease na po siya and all. Hanggang sa kinuha na po siya ng Lord. Pero alam niyo po, ang galing ng Panginoon. Again, ang galing ng Lord. Alam niyo po kung bakit? Hindi po siya namatay noong unang COVID. Kasi hindi pa po ako kinakasal. Gusto po ni nanay kasing ma-witness at maihatid naman po ako sa altar. Makita po niya na meron po akong makakasama sa buhay. Galing po, no? Ang galing ng Lord. Sabi ko nga, Panginoon, grabe ka. Yung orchestration mo sa lahat ng panahon sa buhay ko, apakagaling. Parang na-amaze na lang ako. Though hindi siya maganda, yung pakiramdam na mawalan ka, pero nandun yung it's beautiful. Dahil nakikita mo yung kilos ng Panginoon, yung work niya na very established. Amen? So, nung time po na yun, kahit pa paano po, no, sa kasal ko, meron akong nanay. No? Masarap po sa pakiramdam. And then, nung namatay po si nanay, actually po, yung year po na yon, ako po ay nagbuntis. At yung pinagbuntis ko po na yon sa January, ay nalaglag po siya, yung aking pong anak. And nung time na yon, yun talaga, parang hindi ako makakilos, parang iba po talaga yung pakiramdam, sobrang bigat, hindi ka makakain. So, yun po ako, magiging honest ako sa inyo, doon ako nag-ano sa Lord. Sabi ko, Panginoon, bakit? Pinagpipray namin. Parang ganun yung ano ko, pinagpipray namin, pero bakit? Pero alam niyo po, kung sakali man po na yung aming baby ay hindi kinuha ng Panginoon, sasakto po na si nanay ay mamamatay or ma-hospital na ako po ay nasa 8 months. So, it could be, mas malala pa po ang nangyari sa akin or kung ano man. Kaya nung time po na yon, sabi ko, ay Lord, grabe, yung iyong ginawa. So, gusto ko lang po i-share sa inyo yan, no? Yan po yung personal na karanasan ko sa pagkilos ng Panginoon sa mga panahon at times ng aking buhay. At isa po ang talagang masasabi ko, hindi po ako iniwan ng Panginoon. Amen? Naiyak ako. Mabuti po ang Lord sa lahat ng panahon. Siya po ang may kontrol ng lahat ng panahon. At napakaganda po ng kilos at gawa ng Lord sa lahat ng panahon. Amen? Hindi naman po ano ang Lord na, bakit ka nagko-question sa akin? Okay lang po yun sa Panginoon dahil hindi po nasa-stumble ang Lord. Pero ipapaunawa niya sa atin kung ano yung purpose niya. Amen? Ako po'y umiiyak dahil mabuti po ang Lord. Yun po ang dahilan kung bakit ako umiiyak ngayon. At naranasan ko po yun personally. At sa atin din po, no? Sa bawat isa sa atin, alam ko po na meron din kayong kwento. Kwento na kung papaanong kumilos ang Diyos sa inyong buhay at all times. No? Lahat po tayo ay meron dahil ang Panginoon po natin ay kumikilos sa ating buhay. Sige po, tayo po tayong lahat.
Inanyayahan ko po tayong lahat na pumikit. Atin pong internalize. Time will come, that time will come, na tayo ay kukunin na ng Panginoon. Haharap tayo sa Kanya. Time will come na face to face, may encounter mo si Jesus Christ. Hayaan natin mga kapatid na ang buhay natin ngayon dito sa mundong ito, ang mga bagay dito ay meaningless. Pero dahil sa ating Panginoon, nagkakaroon ng saysay, nagkakaroon ng purpose. Ialay natin ang buhay natin para sa Panginoon. At anumang season ka naroon ngayon, ikaw ay nag-grieve dahil merong nawala sa iyong buhay. Ikaw ngayon ay nasa stage na you are expecting a transition, a big transition sa iyong buhay at natatakot ka. Nasa season ka ngayon ng waiting, nag-aantay ka, meron kang inaantay sa Lord. Or nasa season ka ngayon na pagod ka na sa ginagawa mo. Nasa season ka na hindi mo na nauunawaan bakit mo ginagawa ang mga bagay. Kapatid, kasama mo ang Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Ialay mo ang buhay mo para sa Kanya. Hindi bukas, now is the time. Now is the time. Kausapin niyo po ang Panginoon ngayon. Pasalamatan mo ang Lord sa season na to ng buhay mo. Nasa season ka na may binabago ang Panginoon sa iyo, may pinuprune siya sa iyong character, magpasalamat ka sa Kanya. Nasa season ka na hikahos ka ngayon, hirap ka ngayon, magpasalamat ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. At ang pangako ng Lord, hindi kita iiwan. Kasama mo ako. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay Lord, at talagang napatunayan namin sa aming mga buhay na Ikaw ay sovereign. Ikaw ang Diyos ng mga seasons. At sa lahat ng panahon, Ikaw ang Diyos. Kaya Lord, kami ay nagtitiwala sa iyo. Inaalay namin ang aming mga buhay para sa iyo. Na habang nandito kami, Panginoon, ang buhay namin ay magkakaroon ng purpose. Ang buhay namin ay magkakaroon ng saysay. Ang aming mga ginagawa ay magkakaroon ng meaning dahil sa iyo. Maraming salamat po, Lord. At ang dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatid kong narito, anumang time or season na
na naroon sila, iparanas mo, Lord, ang presensya mo sa kanila. Iparanas mo ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat, ang iyong provision sa kanilang buhay. Salamat, Lord. Dahil kung wala ka, baliwala talaga ang buhay namin. Magpapaulit-ulit lang kami sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo, nagkaroon ng reason, ng purpose ang mga buhay namin. Thank you po, Lord. And totoo rin, Panginoon, na ikaw ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang ways mo ay established. Kaya minsan, Lord, patawarin mo kami kung kami ay nagdududa, nagko-question sa iyong gawa sa aming buhay. Patawarin mo po kami. Help us, Lord, sa aming unbelief. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, salamat sa salita ng Lord. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayan po, magbigay po tayo ng masaya ang ating puso. Dahil ito po ay nagpapakita na tanging kinikilala natin ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Let's sing po. Let's pray po para sa ating tithes and offering. Panginoon, salamat po, Lord, sa mga nagbigay ng kanilang tithes and offering, Lord God. Tunay nga, Lord, na ikaw po ang nagbibigay, Panginoon, ng mga blessing, Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, I pray na ikaw po, Lord, ang patuloy na magpala sa mga pinagkukunan nito, Lord, sa mga trabaho, business, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang mag-bless patuloy. Salamat po, Lord, sa biyaya mo sa amin sa araw-araw. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para naman po sa ating announcement, tithes and offering po can be sent through BPI, Metrobank, GCash. Ayan. Worship service po, every Sunday po yan at 9:30 a.m. Please like, comment, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Facebook page, Instagram, Spotify, and TikTok po. Home-based prayer gathering po sa Silang Resident po kay na Tito Nasi and Tita Lydia's house po. Every Friday po yan at 8 a.m. For Dasmariñas naman po, dito po yan sa church. Every Saturday po yan at 5 p.m. And special announcement po para sa ating trans po kay Agatha. Pick-up points po. 8:40 a.m. po, ayan, sa Silang. Ayan, 8:40 Silang po kay Ate Yolis house. 8:55 a.m. po sa Maybiga. Ayan, special announcement po. SG for young adults po. Adults and senior right after the service po. And birthday celebrant po, July 14 po kay Daniela Miranda. Ayan, kantahan naman po natin siya.
announcement. Please support po ang ating kitchen ministry fundraising for church building po. May tinda pong ulam sa kitchen ministry. Di na po kayo magluluto pag uwi. Please po, supportahan po natin ang ating kitchen ministry. Okay na po. Ayan, mga kapatid, meron po tayong mga prayer request and praise reports po, no? Salamat sa Panginoon. Everyday naman po talaga ay, magpupuri tayo sa Lord. Pero masarap din po i-celebrate as a congregation po yung mga sinishare natin mga kapatid, okay? So, dahil naglagay po kayo ng pangalan, babanggitin ko na po. Ayan, kay Ninang Garet, nagpapasalamat po si Ninang dahil 2 years old, ay yung sa second celebration ni Kairos. Ayan, antik nandyan si Kairos, no? 2 years old na si Kuya Kai. Ayan, aba, yun talagang lumaking healthy ang bata. Talagang magpapasalamat talaga ang magulang sa Panginoon, no? Sa biyaya. Ayan, si Tita Janet. Promotion in Municipal Office of Silang as Secretary of Counselor. Tama po, Counselor? Ayan, praise God sa promotion, no? Salamat po sa Lord sa, sa blessing and promotion na binigay kay Tita Janet. Ayan, kay Ray naman po, woke up the whole week feeling refreshed and fulfilled. Wow! Praise God. No? Blessing yan, Rain. Despite being busy and physically exhausted, the Lord comforted me and brought rest and peace even in the smallest things. Wow, praise God! Praise God! And wala pong pangalan pero palagi ko, ito rin po yung pinagpapasalamat ko sa Lord. No? Ang Youth Overflow po ay nilaunch na kahapon. Praise God! So, nagpapasalamat po kami kila Ninang Eder, kila Vanessa, no, na nagpahiram po ng lugar kay Kuya Rimar, na nagpahiram ng inyo pong, tawag doon, parking space para po kami ay makapagkwentuhan, kumbaga, connect sa isa't isa ng mga kabataan. Sino yung naka-attend dyan kahapon? Ay, ito pala sila. Ayan. No? We hope po na yung iba pang mga kabataan ay makasama din. Next time. Okay. So, yan po ang ating praise reports. Para naman po sa ating prayer request, ito po ay specifically i-hand over po natin sa praise and worship, sa prayer and intercession group, no? Para maipag-pray po talaga at kumbaga specifically po maipanalangin. So meron po dito kay Tita Melly, pray for career and work, protection, safety, church and ministry involvement. Ayan, especially po ako sa PR ni Jomel. No? Tita, sige, pagpe-pray po natin yan. Kay Ninang Garet uli, ang ganda ng sulat ni Ninang eh. Oo, ang ganda talaga Ninang. Okay, pwede mag-doktor si Ninang Garet talaga. Ayan, healing and health, family and relationships, financial provision. Ayan, sa health ni Ninang. Ayan, same tayo Ninang, no? Makontrol ang ating blood sugar at healthy relationships sa family. Okay po, kay Lola Edna, protection and safety. And kay Tita Janet din po, healing and health, financial provision, career and work. Sa heart enlargement ni Tita Janet, pagpipray po natin. Sa bukol po, ren right ovary. Okay, pagpipray po natin ito. Mga kapatid, bago po kayo pumasok ng church, meron po tayo doong ganito, prayer request at praise report. No? So kung may ginawa pong magandang Lord sa inyong buhay, i-share nyo po sa atin, no, para ma-encourage po ang bawat isa. At kung meron din po kayong mga gustong ipanalangin, narito po ang church, kasama nyo po na mag-pray para sa inyo. And at the same time din po, pagpasok po natin doon, remind lang din po namin kayong lahat, bago po natin ipag-pray, meron po tayong attendance doon. So wag nyo pong kakalimutan na mag-check po ng inyong pangalan. Kung wala pa po doon, pwede nyo po isulat and mag-check po para sa ating attendance. Mahalaga po yun para po ma-monitor po natin kung sino po yung ating nakakasama kada linggo. Okay po ba? Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Let's pray po.
pwede po ba tayong maghawak-hawak kamay, no? Ayan. As a family, in the Lord, sama-sama po tayong manalangin ngayong umagang ito. Sige po, let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa iyong pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid na nag-share, Panginoon, ng mga praise reports nila. Salamat po, Lord, dahil alam namin na ikaw, Panginoon, na nagpala. Ikaw po, Lord, ang sumama sa kanila. Kaya, Lord, nagkaroon sila ng dahilan para magbigay ng papuri para sa iyo. Salamat po, Lord, pagpalain mo sila at ang kanilang buhay, ang kanilang mga pinagkakaabalahan, ang kanilang trabaho. Pagpalain mo po, Panginoon. At patuloy, Lord, na maranasan kanila dito sa mga bagay na to. Dinadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo. Una po, si Tita Janet, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, sa heart enlargement niya po, maging sa bukol po sa right ovary. I pray, Father God, na ikaw po ang mag-touch sa kanyang body. We pray, Lord, for healing. We ask, Lord, for healing. And we pray, God, na sa time na ito, na sa buhay ni Tita Janet na ito, hayaan mo, Lord, na hindi lang yung physical ang mahil, kundi, Lord, yung spiritual na kanyang katawan, emotional, mental, lahat po ng ito ay ma-strengthen, Lord, sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya iiwan. Maging, Lord, sa kanyang trabaho, ikaw din po ang magpapala. At hayaan mo, Lord, na si Tita Janet ay mag-shine doon sa kanyang workplace. Makita si Jesus Christ sa kanyang buhay. Maraming salamat po. And dinadalangin din po namin, Panginoon, sila Lola Edna. We pray, Lord, patuloy for protection sa kanya po at sa buong family. Dalangin po namin yung pag-iingat mo sa pagpasok sa school, maging sa pagpasok sa trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang mag-protect sa bawat isa. Ikaw po, Lord, ang magbigay din, maglayo sa kanila sa anumang kapahamakan, Panginoon. At Lord, dalangin namin ang blessing mo para sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Dinadalangin din po namin si Ninang Gareth, Lord. We pray for healing, Panginoon, sa kanya at yung health niya, Panginoon. We pray, Lord, na tulungan mo po siya sa pag-regulate, sa pag-control, Panginoon, ng kanyang diabetes. We know, Lord, na ikaw, Panginoon, din ang magbibigay ng disiplina. Ikaw din po ang magbibigay ng kakayanan sa kanya, Lord, na ma-maintain, Panginoon, yung diet, yung lifestyle na naaayon, Panginoon, dito. Dalangin ko rin po, Lord, na pagpalain mo yung mga relationships nila sa family. Pagtibayin mo, Panginoon, yung connection nila sa isa't isa at yung connection nila sa iyo. Hayaan mo, Lord, na ang kanilang pamilya ay patuloy na mag-grow, hindi lang in number, kundi, Lord, in love. In love para sa isa't isa at para sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Lord. Dinadalangin din po namin, Lord, si Jomel, Panginoon, na nasa Canada. We pray, Father God, yung kanyang pag-aasikaso para sa PR, lahat ng kailangan at kung ano pa man, Panginoon, requirements, tulungan niyo po si Jomel, Panginoon. We know, God, na kung iaalaw mo ito, everything will be smooth, Lord, at ikaw magbibigay ng lahat. Pero, Panginoon, dalangin din namin na sa time na ito, hayaan mo na si Jomel, Panginoon, ay maging grateful sa iyo sa mga pagpapala, Panginoon, ay binigay mo po sa kanya at sa kanilang family. Maging, Lord, si Jay, Panginoon, ikaw rin po ang mag-bless sa kanya. Ikaw rin po ang mag-ingat sa kanya doon at ang buong Hizon family, Lord, pagpalain mo po sila. And I also pray, Father God, sa bawat isang pamilya na nandito sa KM, we pray, Lord, na ikaw, Panginoon Jesus Christ, ang maging center ng bawat family namin. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal sa aming mga pamilya. Ang mga father, Panginoon, ay patuloy na maging katulad ni Kristo. Ang mga nanay din po, Panginoon, at maging support po, Panginoon, sa family. Maging ang mga anak na nag-aaral, Lord, ikaw din po ang magpala sa mga anak na nag-aaral, magbigay ng wisdom, Lord. At sabi mo, if anyone lacks wisdom, humingi kami sa iyo dahil ikaw ang source nito. Kaya, Lord, humihingi po kami sa oras na ito ng may pananampalataya. Dinadalangin din namin, Lord, ang aming mga kapatid na narito na nangangailangan po ng kagalingan sa katawan, hindi man po nakapagsulat. We pray for healing.
We pray, Lord, na during the time na ito, Ikaw, Panginoon, ang maranasan nila. Tunay, Lord, na higit sa lahat, ang presensya mo ang nais namin. Sa panahon man ng sickness, sa panahon man ng kasaganaan, ang pinakagusto namin ay ang presensya mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming paghihiwa-hiwalay. At ang dalangin po namin ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumaamin. Ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaamin. Ang paggabay sa amin, sa aming pamumuhay na maging katulad ni Jesus Christ. Ama, pagpalain mo po ang umagang ito at ang aming paghihiwa-hiwalay. Maitaas ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ayan po. Tayo po'y maghawak-hawak ng kamay. Ayan po, bago po tayo maghihiwalay, muli po nating awitan ang ating Panginoon. Let's sing po!